So, piliin natin itong pinakamataas. For winding connection, ang pinaka-common for distribution transformer is yung DIN 11. Yung primary winding niya is delta and yung secondary niya is naka-Y. Tapos may neutral tayo. For the secondary voltage naman, para sa example natin, gamitin natin itong 400 volts. Then sa type ng system earthing, dito tayo pipili kung may neutral conductor ba or wala from our transformer papunta doon sa mga loads. Or kung may equipment grounding conductor ba o wala. Ang pinaka-common na earthing arrangement na ginagamit natin sa low voltage system ay ang TNS. Ibig sabihin, may hiwalay na conductor para sa protective earth natin or yung equipment grounding conductor at may conductor din para sa neutral. For our cable, yung basis natin for sizing ay na-set na natin kanina doon sa general project properties. Pero pwede din natin ma-override dito yung naka-specify doon sa general project parameters. Dito sa type, pwede natin iset kung cable ba or bus duct yung gagamitin natin from transformer to main switchgear natin. For our example, gamitin natin tong cable. Then, lagyan natin ng length, let's say 15 meters. Then, copper conductors yung gagamitin natin. Para sa insulation ng cable natin, select natin itong PVC. Then, single core na mga cables ang gamitin natin. Yung protective earthing conductor, automatic na naka-separate kapag single core ang gagamitin natin or yung insulated conductor ang pinili natin. Kapag multi-core cable naman, may option tayo na separate or included doon sa multi-core cable assembly yung protective earthing conductor natin. Ngayon, click po natin itong installation method. Kung naka-conduit ba or sa cable tray, sa ladder or naka-underground ba yung cable natin. Yung ambient temperature na sinet natin kanina sa general project parameters ay nandito rin. Pero pwede nating baguhin dito kung gusto natin na yung ambient temperature para sa cable na to ay mas mataas or mas mababa kaysa doon sa sinet natin doon sa general project parameters tab. Ito yung mag-determine ng total derating factor para sa sizing ng cable natin. For our example, select natin itong overhead, tapos naka-cable tray yung cable natin. Horizontal perforated tray tayo. Sa arrangement niya, select natin itong touching flat. Ibig sabihin, dikit-dikit lang yung pagkalatag ng mga kable natin doon sa cable tray. Then, yung number of trays, lagay lang natin dyan isa para sa example natin. Tapos, kung may ibang circuits ba or cables na kasama yung cables na sinasize natin doon sa tray. Let's say, wala siyang kasama sa tray. So, ilagay natin dyan, 0. Dito sa maximum limit size, na-set na natin din ito doon sa General Parameters tab. Pero pwede rin natin baguhin dito kung kailangan. Dito sa Total Harmonic Current Distortion, kung ano yung ilalagay natin doon sa load, ay lalabas din dito. Itong maximum voltage drop ng cable natin, kung ano yung nilagay natin sa General Parameters tab, lalabas din dito. Pero pwede rin tayo maglagay ng another value dito. I-override nyo yung nilagay natin doon sa General Parameters tab. Itong correction factor, kung may additional pa tayong derating factors na gusto nating i-consider, na wala dito sa mga conditions na ito, pwede nating ilagay dito. Makikita naman natin yung total derating factor dito sa details window.
after tayo mag-run ng calculation. Minsan may mga project na yung overall derating factor na gagamitin natin sa cable sizing ay naka-specify na doon sa project specification. Kapag ganon, pwede tayong pumili dito sa installation method window ng mga conditions na yung magiging overall derating factor ay equal doon sa nakalagay sa project specification po natin. O di kaya dito sa correction factor natin ilagay yung required na overall derating factor. Tapos doon sa installation method window, mga normal conditions lang yung piliin natin. Dito na po sa low voltage main circuit breaker po natin, pwede tayong mamili kung circuit breaker or fuse ba ang gamitin natin. So for this example, gamitin natin ang circuit breaker. Then sa type niya, piliin natin yung industrial type. Yung load current niya, dahil ito ay nasa baba ng transformer, ang default value niya ay ang full load current ng transformer sa taas. Pero kung gusto nating baguhin at yung total load current sa baba ang basis natin para sa selection ng circuit breaker na ito, pwede nating baguhin dyan. Yan. Device status, pwede natin dito i-open or i-close. Depende sa configuration or mode of operation ng electrical system natin. So para sa example natin, close lang muna yan. Dito, kung gusto natin ng withdrawable or fixed na circuit breaker, yan. So, cascading, no. Tapos kung gusto natin na may motor mechanism yung circuit breaker natin for remote operation, so lagay natin dyan. For our example, select lang natin yung not required. Ito naman, kung gusto natin na ang circuit breaker po natin ay may ground fault protection function or yung earth fault protection function, lagay natin dyan. Dito naman po sa bus natin, yan, pipili po tayo dyan kung anong klaseng switchboard or switchgear ang gusto natin. Ito ay mga type ng switchboard or switchgear from Schneider Electric. Tapos yung IP rating ng switchgear natin, depende sa environment ng magiging location ng switchboard natin. Parang NEMA rating. Dito naman sa IEC standard, IP rating naman ang tawag natin. Ito ay usually naka-indicate din sa design criteria natin or sa project specification. Then itong equipotential banding, kung connected ba yung neutral bus saka yung grounding bus natin. Kapag main panel, may banding conductor po yung neutral bus at yung ground bus po natin. So lagay po natin dyan with. Kapag sub panel naman, usually hindi po konektado yung neutral saka yung ground bus natin. Para dito sa KS or diversity factor or tinatawag din itong demand factor, ito ay depende sa type ng loads and circuits natin. For our example, hayaan lang muna natin na 1 yung diversity factor natin. Ibig sabihin 100% yung demand factor po natin. Para naman dito, number and types of conductors, nakadepende rin po ito sa earthing system arrangement na dinefine natin kanina doon sa transformer. Ito, yan. Since naka 10S tayo, mayroon tayong bus for neutral at may bus din para sa ground natin. At may tatlo pang bus for the 3 lines. Ngayon dito naman tayo sa load circuit po natin. Magsimula po tayo sa baba. Para sa size ng load natin, kahit alin dito yung lagyan natin. So for our example, lagyan natin dito 350 kilowatts.
Then sa power factor natin, let's say 0.85. Itong KU or utilization factor, parang demand factor din po ito ng individual load. Halimbawa, kung ang load natin ay isang motor na may rating na 10 HP, ang posibleng load niya ay hindi talaga 10 HP. Most likely, less than 10 HP lang ang load talaga ng motor na yon. Posibleng 8 ang actual na load niya na nakakabit doon sa motor natin. So, ibig sabihin, ang utilization or demand factor ng motor load na yon ay 80% lang. Or kung ang load na ito ay isang distribution panel din, ilagay natin dyan yung demand factor ng panel na yon. So for this example, let's say 100% yung demand factor natin or 1. Dito naman po sa number of circuits, halimbawa kung may 4 branch circuits tayo na magkakapareho, pwede nating tanggalin yung iba, isa lang yung ipakita natin. Tapos dito natin ilagay kung ilang branch circuits na kapareho nitong circuit na ito na konektado sa bus natin. Pag sinabi nating parehong circuits, ibig sabihin pareho yung load ratings, yung characteristics ng load, pati yung haba ng cables ng mga branch circuits na iyon. Para sa example natin, sabihin natin na isa lang yung circuit natin. Dito naman po sa number and type of conductors, nakadepende dito sa type ng load natin. Kung single phase or three phase ba, or kung kailangan ba ng neutral para sa load na yon, or kung hindi naman, katulad ng mga three phase motors, hindi naman natin kailangan ng neutral para sa mga load na yon. Or kung single phase na ikakabit natin line to line, depende sa voltage ng supply natin at ng load. So for our example, let's assume na ang load natin ay three phase na kailangan ng neutral. Ito naman is yung maximum voltage drop doon sa mismong terminal ng load. Hindi ito yung maximum voltage drop ng cables. So, typical value is 4. Gamitin natin yan. Dito naman kung final loads ba or hindi. Final load, ibig sabihin yung pinaka-equipment na. Yung current using equipment. Yung load na sinusuplayan ng final circuit breaker po natin. Yung pinaka-last na circuit breaker ng electrical system po natin. So, kailangan nating i-define yan. Then, kung itong load ba na to represents a group of motor loads, i-specify din natin dito para naman sa short circuit calculation ng software. At kung ang load natin ay non-linear load like UPS, servers, at yung mga power electronic devices, so ilagay natin dyan. Specify natin kung non-linear ba yung load natin. Sa mga product datasheets or catalogs, usually may mga naka-indicate na level of harmonic current distortion na ma-generate ng isang device. So, dito natin nilalagay yon. Dahil affected yung sizing ng conductor natin, lalo na yung neutral. So, for our example, let's assume na linear yung load natin. Therefore, 0 yung THDI po natin or yung total harmonic current distortion. Para po sa cable na to, ganun din yung ginawa natin doon sa isang cable sa taas. Yung basis natin para sa cable sizing ay yung IR. Tapos, select natin cable. Then, yung length niya, let's say 65 meters. Tapos, copper conductors. Insulation is PVC. Then, single core uli. Sa installation method, ganun din uli ang gagamitin natin.
overhead. Then, naka-tray siya. Horizontal perforated tray. Then, sa arrangement, touching flat. Tapos, isang tray lang. Kung may ibang cables na kasama yung cables natin doon sa tray, let's say mayroong tatlong iba pang cable na naka-install din doon sa tray, lagay natin tatlo. Ambient temperature 40 degrees. Maximum limit size, okay na yan. Sa total harmonic current distortion, let's say 0. Itong maximum voltage drop ng cable natin, okay na yan. Correction factor, hayaan natin as 1. Okay. Dito naman po sa overcurrent protective device po natin, ganoon din sa ginawa natin kanina. Pili natin ang circuit breaker, then industrial type, system earthing, okay na ito. Yung load current natin, nakadepende rin sa load natin yan, pero pwede natin ma-override ulit kung gusto natin. Device status, close. Withdrawable ba, not required. Cascading, no. Motor mechanism, not required. Residual current protection, no. Dito, kung gusto natin na yung circuit breaker natin ay walang overload protection function, short circuit protection lang, select natin yung no. Ito ay nakadepende naman sa type ng load natin. Pero mostly, may overload protection tayo. So, select natin yan, yes, para sa example natin. Okay, so ayan, na-define na po natin yung mga components ng single line diagram natin. So pwede na po tayo mag-run ng calculation para sa sizing ng mga components po natin. So click lang po natin ito, calculate project button. So ayan, may mga sizes na po yung mga components natin. Yan. Kapag gusto naman po natin na gumamit ng ibang size ng component kaysa dun sa result ng software, pwede natin baguhin. For example, itong transformer po natin, pwede natin to gawing 630 kVA. At kung napapansin nyo, itong symbol na ito, ibig sabihin, nakalock na yung size niya. Hindi na siya magbabago kapag nag-run ulit tayo ng calculation. So, ayan. Ngayon, maglagay tayo ng iba pang mga components dun sa single line diagram po natin.